Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito naman tayo tumungo sa bakbakang nagaganap sa Tagaytay, Philippines, ang Asian Junior Chess Championship. Matindi po ang naging laban ng ating pambatong si FIDE Master Christian Giancarlo Arca, ang pride ng Mindanao, ang pride ng Davao. At ang kaharap niya dito ay ang may solid, mataas ang rating, si International Master Aswat S ng India. Halos konti na lang ang rating points na kailangan, magto 2,500 na, at siguro naghahabol din ito ng GM norm. Dito po kasi sa Asian Juniors, kapag nag-champion ka, automatically GM norm ka. Ayan, kaya tingnan natin mga kamatyas kung ano ang nangyari sa kanilang laban at mamaya tingnan natin ang standing after round number 4 at kung sino-sino ba ang mga naglalaban ngayon ongoing sa round number 5. Ang ginawa ni Aswat nag-E4, C6 si Gian, karo ka ng ginamit, D5, E5, advanced variation, Bishop F5, yan talaga ang theory ng mainline. Pagka nag-advance, pasok ang Bishop para makadevelop at nag-C4, pressure kagad sa D5. Dito medyo hindi kasi yan ang pinaka mainline Knight F3, H4, Knight C3, Knight D2, etong C4 medyo malayo-layong linya pero bakit ginawa ni Aswat? Para maihiwalay si Gian sa preparasyon. Knight C3, Knight E7, H3, Knight D7 pero mukhang prepared naman si Gian kasi develop lang. Well principled ang kanyang sistema sa opening. Nag H6 para yung bishop pag inatake ng knight may aatrasan po sa H7. At nag bishop E2, D takes C4, Bishop takes C4. Bakit po kinapture? Kasi may Knight D5. Magagamit kasi yung D5 square ng strong knight. At nag-castle, Bishop E7, nag-rook E1, at yan po ang novelty ng bakbakang ito. Dahil ang old line, ang ginawa dito nung huling player na tumira ay Bishop D3. Noong 2013, nanalo ang black. Pero tingnan natin, baka may improvement dito si Aswat. Kaya Rook E1 novelty ang ginawa niya. Nag-castle, Knight E4 para kontrolin ang D6, C5, improvement lang ng position. Nag-C5 na si Gian. Ayun, para basagin na ang matigas na sentro ng puti. At nag-Knight G3, atake muna sa Bishop, umatras. Bishop D3 hinabol at kumapture na sa D4. Bishop takes, pawn takes. Kaya po sinadya ng ating pambato kasi ang nakikita ko dito para magkaroon ng power yung rook magamit pang atake sa king side. Nag-rook E4. Aba, talagang pinapahinog munang magaling yung pawn sa D4 kasi anytime naman pwedeng capturein. At itong rook E4 ay nagbabalak na tumira ng rook G4 na ma-pressure, ma-atake yung G6 at nag-D3. Ayan. Pakain lang. Kasi pag kinapture, mayroon pong sasalubong na knight madodouble. Nag-rook G4 atake muna, nag-queen E8 depensa, at nag-rook D4. Ayan. Tanong, bakit po hindi makapture-capture yung pawn sa D3? Dito wala na yung tore na sasalubong na may double. Ang gagawin po kasi ay may taktikang rook takes knight. May ganyan. Pag nag-queen takes, may knight takes E5. Bawi din naman ng tore. Lamang ang black dito mga kamatyas. Okay? Balik tayo. Kaya ang ginawa dito ni Aswat, nag-rook D4 muna at nag-queen F7, rook takes D3, rook A D8. Ayan. Tamang forma-forma muna ng mga developments, tulugan tore, lagyan ng trabaho, at nag-queen E2, knight C5, rook D4, at nag-G5. Ayan, para may solid control sa F4. Maaaring lundagan po ng knight yan sa tamang pagkakataon. At nag-Bishop D2 para bigyan naman or gisingin din naman ang natutulog na tore sa A1. At nag-Queen G6. Ano plano ng Queen G6? Dediretso na. Magda-Knight F4 na. Ang ganda nga naman, pagka kinapture-capture yung Queen ay magkakaroon din ng pressure papunta sa King. At nag-Rook D1. A6. Ayan, nakikiramdam muna. Timing muna si Gian to play Knight F4 at nag-Queen F1. Ayun, na-pressure na si Aswat. Kasi pagka nag-Knight F4, may atake. Nag-B5. Ayan, na-control lang sa Queen side.
Nag-bishop C1 para mapalakas din naman ang control sa D-file. Nag-rook C8, lipat sa kabila. Ano plano niyan? Nag-H4, nagsimula na pong bumasag dito si Aswat. Kinapture, knight takes, bishop takes, rook takes, at nag-knight D7. Tineret ang pawn sa E5 at nag-queen E1, depensa, nag-rook C2. Ayun, napasukan ng tore. Control the second rank. Pero ang tanong ko dito mga kamatsas, maaaring tanong nyo rin, ba't kaya hindi nag-queen E2 ano? Hindi pa rin mapipigilan pala, may rook C2. Oo nga pala, nandun yung queen. So very strong, matetempuhan pa, kaya nagsadya na lang na mag-queen E1 dito si Aswat at nag-rook C2, atake sa pawn F2, nag-F3, queen F7. Idea ng queen F7, baka may timing to capture the G2 sacrifice, tapos may mga queen takes F3 paparating, nag-rook HD4, rook E8. Ayun, rook E8. Okay. Kasi ang plano po ng rook HD4, may capture sa D5 and may E6. Pero, atin munang alamin, kung gano'n ang idea na tatanggalin ang knight then may E6, bakit hindi tinuluyang i-sacrifice yung tore? Kakapturin. At kapag nag-E6, may queen E7. Ayun, simple lang po. Nakabitin, hanging ang tore sa H4. Okay? Balik tayo. At least naunawaan na natin. Kaya pala ginawa dito ay nag-rook HD4 muna. At yung tore na yan ang ipanghahataw talaga dyan sa knight. And then pupush ng pawn para makuha naman yung isa pang knight. Double. Nag-rook E8, inabangan ni Gian. Hindi na pwede kasi may tore na. At nag-knight E4, naispata ni Aswat na, uy, teka muna, parang maganda yung knight sa D6, may double yun Knight takes E5 pa rin po ang ginawa dito. Talagang winelcome ni Gian. Sige nga, gawin mo nga yan. Yun ang maganda. The best defense is to counter-attack. Himbis na indahing mabuti yung paparating na double, why not maghanap ng double attack? So, brilliant po yung knight takes E5 para sa akin. At nag-F4 naman dito. Ayun. Ating tanungin, bakit hindi nag-knight D6? Bakit hindi tinuloy yan? Ito po kasi yung paparating May queen G6. May tempo attack Bayaning-bayani ang tore sa second rank dahil maghahatid ng malakas na atake, threatening matchas, at the same time, may threatening knight takes F3. Sangay-sangay na po ang paparating. Nakakatakot na yan. Losing na ang puti dyan. Okay, balik tayo. So, knight takes E5, ang ginawa, nag-F4 muna. At dito talagang tinuluyan, knight takes F4. At nag-bishop takes F4, queen takes F4, at dito po ay, okay, so wala pa namang pupuntahan yung knight no? Para magkaroon ng malakas na atake. Nag-knight G3, threat ang queen, at nag-queen G5, umatras lang. So hindi na pwedeng basta-basta aalis ito, may matchas. Rook E4, threat sa knight, knight G4, naku po, ito na ang napakadelikadong sitwasyon ng puti. Kasi halos grabe, nandyan na yung queen, nandyan na yung knight, nandyan ang tore. Nako, overloading na yan. Magku-queen C5 check na, ang dami na pong mapanganib na paparating sa puti. At kinapture na lang yung pawn sa E6. And another precise good move by Gian. Rook F8 mga kamatsas. Napakaganda ng ginawa. Saktong-sakto ang timpla niyan, no? At nag-rook E8, hinabol para lang makipagpalitan talaga. May queen C5 check na. King H1 and another strong and precise move. Knight F2 check. King H2 and ayun, natagpasan ang tore ng simple. Nag-queen E6 check. Nanggulo na lang, no? King H8 and nag-queen F7. Ayan. At talagang, bakit? May tabla ba? Pagka kinapture to, capture, king h7, may queen e4, check. May mga tabla-tabla ba? Kasi kahit pa paano naka-threat, ano? Pero dito mga kamatsas, nanggulat si Gian. Nagmalamig Tal sa tindi ng kanyang ginawa. Ano kaya yon? Pakiguess nyo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe ng gulat Boom! Rook takes G2, sacrifice. King takes, may queen, C6 check. Tactical player pala itong si Gian. At dito po, ayun, wala nang tira. Resign na po si Aswat.
what a big upset na maituturing kasi po ay 24-73. Ang layo ay 21-99. Almost 200 points difference sa rating. So, congratulations, Gian. At napakaganda ng iyong ginawa. At ito po ngayon ang standing after round number 4. Nangunguna yung Russian na si Grebnev Alexei. Nung nagpulasan po yung Russian ay naglipatan po sa ibang mga bansa. Itong si Grebnev lumipat dito sa Asia, no? Saan kaya sa Asia siya nakatira at napasabak siya dito. O baka sa Russia pa rin, pinayagan lang yung federation na makasali dito. Okay, pumapangalawa ang ating pambatong kababayan na si Jaco Concio. Ayan. At si Gian ay pang-10, so not bad. Top 10 pa rin. At ito po yung round number 5 na kanilang bakbakan ngayon. At mayroon na palang resulta. Tabla sa top board. Sila Jaco Michael Concio versus ang top seed na si Grebnev Alexei. GM ng Russia, mga kamatsas. Si Aswat, ayun, naglalaro pa. At yan po yung so far, no, resulta ngayong ongoing round number 5. At si Gian, ano score ni Gian? Nanalo ba siya? Arca, ayun. Hindi pa tapos ang laban kay Yu Chen Yu ng bansang, ano yung ganyang flag? Hindi ko po alam Anong flag yan? Sino ba tong Chu Yen Chu? Ang flag niya ay Taipei. Ayun, Chinese Taipei, mga kamatsas. Okay, so abangan pa po natin ang mga susunod pang pangyayari dito. At congratulations kay Concio, no? Na-hold niya pala si GM Grebnev Alexei. Dumayo talaga, from Russia, nakapasok na sa Asia. Pinayagan na po yan na makapasok yung Russia sa Asia. Kaya huwag kayong magugulat kung merong ma-recruit ang Pilipinas na mga Russian players. Okay, maraming salamat po at manatili po kayong nakatutok dito sa ating channel para sa mga kapanapanabik pang darating na mga pangyayari dito sa Asian Junior Chess Championship na ginaganap po ngayon sa Templar Knights Hotel sa Tagaytay. Ayan, baka makapasyal po ko dyan one of these days bago matapos ang kanilang torneo. Maraming salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.